naman yan. Sanay na ako sa pag-off-road ng NMAX. Kung naalala nyo yung upload ko sa Batangas, so matindi pa yung pagkaka-off-road doon. Ayun lang. Pagpalit na ng center stand and bali. Hello. Ayan, pagtanggal ka lang. Short ride kami ng pinsan ko kasi kakakuha lang ng lisensya. Ayan, likod. Parehas kaming naka NMAX. Kung napanood nyo yung vlog na bumili ko ng NMAX, ayan yung isang NMAX na yun. Sa daddy niya yan. Kakakuha lang niya ng lisensya last week eh. Ayan, pwede na kami magmotor. Siya rin yung kasama ko lagi sa mga dating vlog na nagbabike. Pumunta kami ng Tagaytay, saan nang nakamotor lang. Wala pa kaming pupuntahan, basta punta lang kami ng DRT. So ngayon, pag-gasolina muna kami. Bawasan na kasi ito ng 1 bar eh. Saka yung kanya medyo bawas na. Medyo alalayan lang din natin kasi baguhan pa. Tara. So yan, nakapagbomba na at nakapaggasolina na. Sana all mamahalin bike. Yung naka-factor. Yan, punta namin DRT. Chill ride lang, bawal mabilis. Subukan ko bilisan kanina eh. Ngayon, chill na lang. Dahil malapit lang naman ang pupuntahan namin. Diyan lang naman sa DRT. So sa part na to, medyo malubak. Paglabas na lang siguro ng Plaridel Bypass, doon na lang kami mag-iisip kung saan kami pupunta. Or kung ano na lang yung madaanan namin sa DRT. Kasi madaming pasyalan sa DRT. Yun nga lang, pura paliguan. At wala namang kaming balak maligo. Ano lang kami, gusto lang namin magmotor. At ito nga si Kaye ay first time magmomotor ngayon. Siyempre pag newbie, ganyang takbo lang, takbong 50-60 lang. So yun, nagpalit nga pala ako ng visor. Mapapansin nyo ang haba ng visor ko, nakalong visor ako. Kasi nga gamit na gamit ko yan pag pumupunta ako ng Batangas. Yung hangin, hindi na ako nabubugbog. Yung hangin niya nandito na lang sa gilid. Bali yung braso ko na lang yung nahanginan, hindi na siya dumodoretso sa dibdib ko. So yun ang dahilan kung bakit ako nag long visor. Kahit mukha siyang tatay concept kung tawagin ng iba. So yun, long visor para chill. Tapos yan, ganyan mo lang yung paa mo. Tapos parang naka-cruise control ka lang, patong mo lang yung braso mo, kamay mo lang nakaganyan. O diba 60. Ganyan lang takbo namin, 60-60. Hindi kami pwedeng tumakbo ng mabilis. Ang tamang chill lang. Ayan si Kai. Ang sarap na chill ride. Try nga natin mag top speed dito. Hindi tayo mga top speed dito. Kakapasin.
din. Ayan, wala si Kai. Baka mamaya lumiko dun sa pabustos eh. Bakit kasi ko ng tulay? Hindi ko alam kung nakita niya akong umakyat ng tulay. Ito tayo saglit. Ito na yata siya. Siya na nga. Ayun. Ganda. Kaya takbong stock lang naman to. Kaya pa rin mag 125 kasi kayo nawala ulit. Ito na. Hindi natin pwedeng iwan si Kai. Kaya pa rin naman pala niya mag 125 kahit ganun lang setup ng CVT ko. Kasi pag nagpalit ka ng CVT tapos puro arangkada, nawawala ng dulo yan. Napapalog na. Solve nga ako doon, nakapagmabilis na ako. Chill na lang. Yan, tawag doon, pantanggal kasi. Pero syempre dapat yung safe sa moves na ang bypass. And ang dulo ng bypass, nakikita ko na. Balik na naman kami sa looban mode. Yan, nakapagtanggal na ng pati sa bypass. Nag-waste na lang ako. Check ko saan yung papuntang Digos. Hindi ko pa kasi napupuntahan yan eh. Pero naikot ko na yung buong DRT. Dami kasing pasyalan sa DRT na hindi ko pa napupuntahan. Ang libangan lang kasi namin sa DRT, ikutin yung buong DRT. Yun lang. After ikutin, okay na. Dun yung DRT, yung bundok na yun. May arko dito, San Miguel. Magaya pagdating sa bayan ng San Miguel. Diyan kami kumakain dati pag pag nagbabike papuntang DRT. Mag-aagahan muna kami ng saglit. Ito na yung pa-letter way na daan. Dito tayo sa kanan. Pwede din naman dumaan dun sa kabila, kaso mas malayo eh. Wala naman kaming balak mag DRT loop ngayon. Kaya dito na lang kami dadaan sa bandang kalahati ng DRT. Ay, sana all big bike.
Ayan, gilid lang tayo dyan saglit. Tapos i-check natin yung ano, check natin yung Waze. So yun, mali kami ng nilikuan. Mas malapit pala dun sa kabila, sa may dulo, dun sa may Red Horse. Hindi ko alam kung anong lugar yan eh. Basta may Red Horse dun na logo na malaki. May daan din naman dito, kaso medyo malayo-layo ng konti. Hindi na kami bumalik kasi kalsada lang naman yung hanap eh. Sa dito, mas madaming banking. Bundok na kasi to eh. Ayan, ganyan kami dati na nagbabike. Wala nang traffic dito compare dun sa kabila. Mas ma-enjoy mo na yung bundok. Yung nakabike kami na ito, hingal na ako dito. Sa tagal ko ba namang hindi nagbabike eh. So ayun na yung paliko. So liligo na kami yan. Tapos kung gusto nyo magbiyak na ba to, diretsuhin nyo lang yan. Ingat lang kayo, mabuhangin dito. Dito mabangking na yung daan dito. Kaya pala ang putik ng kalsada ngayon dito. Ngayon na lang kasi uli nakabalik eh. Ngayon na may tinatabas na bundok na naman. Wabang bundok ng DRT. Kaya pala napakaputik ng kalsada dito. Dati enjoy na enjoy ko yung kalsada dito eh, kasi malinis. Ngayon tinatabas na naman pala yung bundok. Nakakalungkot lang na tinatabas yung mga bundok dito. Uy, sira na yung kalsada. Landslide na. Ayan, ganyan kami dalawa ni Kay dati. Dalawa lang kami nagbabike na. Minsan may kasamang iba, sila John Daniel, o ginakaya ako. Pero madalas kasi dati kaming dalawa lang ni Kay nagbabike. Sana lahat ng kalsada ni asfalto, hindi puro semento. Sa Batangas ganun eh. Kaya enjoy na enjoy ako pag nagmumotor ako sa Batangas. Kasi di ka makakaranas ng semento ron, puro asfalto. Hingal ako dati dyan pag nagbabike pa akyat. Kasi tuloy-tuloy na akyat na yan eh. Ayan na. Bakit? Tapos pagdating pa doon, kala mo tapos na, pababa na. Hindi pa. Eto, yung part na to, kala mo pababa. Hindi pa baba yan, umakyat pa rin yan. False flat ang tawag doon. Ayan, kaya pagdating dyan sa may banda dyan, ayan, yung part na to. Pagdating sa part na to, tumutukod na ako dyan. Kasi di ko na kaya. Ito kasi part na to, mas mataas pa to. Papuntang Verdivia Falls. Ayan na. Para pa pa, uy, may sea of clouds. Sayang, naharangan ng mga bahay, hindi makikita. Ayan na, sea of clouds. Medyo maaga pa kasi. Ayan. Sea of clouds. Nagsisiga pala. Nagsisiga alam. Kabahay ba? Kulay puti. Ayan, Digo Hills. May sign naman pala. Kaya tayo. Ha? Bomba-bomba mo lang. Low battery na pala, pero may dala akong extra. And Digo Hills. Maani traction control ko, madulas yung kalsada eh. Kaya naman na NMAX yun.
matatarik nga sa Baguio, nakakayat eh. Ayun, may mga kubo dito. Gusto mag-overnight, may entrance. Kuya, may mga kainan na ba dito? Kaya ako naman po. Magkano entrance? 50 pa kada lang po. Sige, saglit lang. Hindi, dalawa lang kami. Saglit lang. Kuha lang tayo pera. Yung wallet ko kasi nasa ilalim. Nasa upuan ko kasi yung pera ko. Makapagpalit na rin ng battery. Yan, kompleto naman ako sa gap. Sige ba, bigay mo na. Dalawa kama tayo. Kompleto ako sa tools dito. Nasiraan. Pwede natin ayusin yung motor. Medyo makalat lang kasi di ko pa naayos. Yun lang. Problema ko ngayon, saan ko nalagay yung battery? Ayan. Palit lang battery. Ito maganda sa DJI. Di ko na charge eh. Charge pa sa loob. Palit lang battery. Yun, nakapagpalit na ako ng battery. Tapos nagbayad namin entrance 50. Lahat kasi nang pupuntaan mo dito may entrance fee. Kaya yun, bayad ka talaga. Camping site tent. Yung mga nagte-tent doon. Alalay ka sa preno mo, off-road tayo. Kaya naman yan. Sanay na ako sa pag-off-road ng NMAX. Kung naaalala niyo, upload ko sa Batangas. Sumatindi pa yung pagkaka-off-road doon. Ayun lang. Pagkaka-off-road ko sa Batangas kasi napaka tarik. Dito sakto lang. Kaso maliit yung daan at may mga nakasalubong. Niisip ko kasi sapatos ko kulay puti. At baka ako nagputi ngayon. Dulas. Ramdam ko eh. Yan lang, kamot-kamot lang. Traction control kasi dyan. Kaya kung maririnig nyo, parang pumuputok-putok yung tambucho. Yan, ganda ng view. Ano, may kainan. Picture muna tayo. Hindi pala makapag-picture. Di pala, doon na lang. Doon na tayo mag-picture. Kuya, may mga kainan dyan? Thank you. Ayan, may mga kainan naman daw. Makapag-breakfast ride. Picture tayo doon. Ayan, ganyan masarap. Dala kayong upuan. So yun, nakakain na kami ng spam. Tuwi na kami. Ang dami ding namamasyal dito. So yun, nabalian pa ako ng center stand. Nakakalawang na kasi. Pag stand ko ng motor, bigla siyang nabali. Yung ano, yung binababa ko pa lang yung stand. Hindi ko pa siya nadidiinan. Bali. So yun, gastos na naman. Hindi ko na nga siya binibilan ng upgrade na accessories. Nabali pa. Siguro dahil sa kalawang
lumipis yung bakal, kinain yung center stand. Ayun, bali. Wala si Kai, nahirapan siguro, madulas yung daan eh, pura putik. Siyempre dapat alalay lang. Yun, magkakamping dyan. Yan, pwede rin dun sa may tent. Okay pa naman si Kai, medyo nagbabagal lang, so nahihirapan. So yan, pauwi na kami. Pero ang daan sa daan namin sa Angat, ay ang ganda. Ganda ng picture dun, akit ka lang, kaso putol na eh. Pag ayaw nyo palang kumain, ayun, dyan lang kayo sa may upuan dyan. Kung ayaw nyo magbayad ng cottage, ay ng entrance, pwede na dyan, ganda na ng view. Kasi mas maganda yung view dun kaysa dun sa may mismong loob. Mas nagandahan ako dun. Ayan, dito lalay tayo, tarik to. Dahil may mga biglang dumadaan dyan. Medyo sayo-sayo tayo dito kasi yung gulong namin pura putek. So yun, daan namin paanggat. Tapos dadaan ako sa sa Yamaha. Kailangan kong dumaan ng Yamaha kasi yung center stand ko putol. Delikado na. Bali na agad eh. Unahin na natin sa sasakyan. Ang nabili kong shock 1,150. Tapos yung labor 50 na lang daw. Kaya ayan, dinala ko sa Yamaha yung mekaniko ayaw tanggapin. Pakat daw yung nakapakat na daw yung tinutusok dito, parang tornilyo. Tapos nung chinek dun sa may Empower kay Sermon, yung pinupuntahan ni Motodeck, chinek niya, hindi naman. So yun, saan wala ko na lang pinagawa. Same price lang naman yung stand dun sa yung stand nila Mon. Dun kasi kala Mon, original din naman na Yamaha parts. Kaya ayun, doon na binili. Same lang sila ng price, 1,150. 1,150 din sa kasa.